Magandang araw sa inyong lahat. At ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang, ang mga karaniwang pagkakamali sa pangangalaga ng ngipin ng mga nakatatanda at ang 4 na panuntunang ginto para sa habambuhay na malusog na ngiti. Mga lolo at lola, mga tito at tita, naniniwala po ba kayo? Ang mismong gawain na akala natin ay nagpoprotekta sa ating mga ngipin tuwing umaga ang pagkuha ng sipilyo at agarang pagsisipilyo pagkatapos kumain, ay siya pa lang sa katunayan ang mas matinding sumisira sa ating mga ngipin kumpara pa sa hindi pagsisipilyo. Maaring isipin ninyo na ito'y walang katuturan, ngunit ang katotohanan ay kapag kayo ay nagsisipilyo agad-agad pagkatapos kumain, lalo na kung kumain ng mga pagkaing maasim o matamis, hindi ninyo nililinis ang inyong mga ngipin. Sa halip, ginagamit ninyo ang inyong sipilyo na parang isang pirasong liha at kinikiskis ito sa inyong enamel ang proteksiyon ng ngipin habang ito ay nasa pinakamalambot at pinakamarupok na kalagayan. Araw-araw at oras-oras, unti-unti ninyo itong sinisira. Ano ang mga kahihinatnan nito? Matinding pangingilo na umaabot hanggang sa kaibuturan ng inyong pagkatao kapag umiinom ng malamig na tubig. Ang pagkapudpod ng gilid ng ngipin malapit sa gilagid na nagiging hugis V at ang mas delikado sa lahat, ang bakterya mula sa namamaga ninyong gilagid ay maaring direktang pumasok sa daluyan ng dugo, umatake sa puso, at maging sanhi ng hindi makontrol na pagtaas ng blood sugar ng mga may diabetes. Huwag nating hayaan na ang maling pagsisikap na ito ang magpaikli ng ating buhay. Ngayon, ibabahagi ko, si Dr. Ramos, ang 4 na pinakamahalagang panuntunan para mapanatiling matibay at malusog ang inyong mga ngipin hanggang sa edad na 90. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang dentista na may 35 taon ng karanasan sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda, lalo na po sa mga lolo at lola na namumuhay ng may diabetes. Sa loob ng maraming taon sa aking propesyon, napakarami ko nang nakitang mga kaso na lubhang nakapanghihinayang. Ngunit ang kuwentong hinding-hindi ko malilimutan ay ang karanasan ni Lolo Jose, inambad 44 taong gulang na ngayon. Si Lolo Jose ay isang retiradong sundalo, kaya naman ang disiplina at kalinisan ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Alam niyo po ba, sa loob ng 50 taon, mayroon siyang isang nakagawian na hindi nagbabago. Pagkatapos niyang kumain, diretso siya sa banyo para magsipilyo. 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at gabi, walang palya. Ipinagmamalaki niya ito at madalas sabihin, ang ngipin ko'y malinis na malinis, walang kahit anong bakterya na makakalapit. Ngunit, kabalintunaan, sa nakalipas na 2 taon, napansin ni Lolo Jose ang mabilis na pagkasira ng kanyang mga ngipin. Hindi na siya makakain ng mainit, hindi makainom ng malamig, at kahit ang malamig na hangin ng Disyembre na dumadampi sa kanyang mga ngipin ay nagdudulot ng matinding pangingilo. Nang siya ay magpatingin sa akin, gulong-gulo ang kanyang isip. Doktora, sabi niya, bakit ganito? Inalagaan ko ng husto ang aking ngipin, pero bakit nasisira pa rin? Nang suriin ko ang kanyang bibig, nakita ko na ang lahat ng leeg ng kanyang ngipin, tooth neck, ay pudpud na, at litaw na ang naninilaw na suson ng dentin sa loob. Ito ay hindi dahil sa katandaan. Ito ang kabayaran para sa isang pagkakamali na 90% sa ating mga Pilipino ay nagagawa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit ang sobrang linis ay nagiging mapanira. Ang ating enamel, ang panlabas na suso ng ngipin, ang pinakamatigas na sangkap sa ating katawan, mas matigas pa kaysa sa buto. Ngunit mayroon itong isang kahinaan, ang acid. Kapag tayo ay kumakain, lalo na sa almusal na may kasamang prutas tulad ng pinya o mangga, kape na may asukal, o kahit kanin at pandesal na nagiging asukal sa bibig, biglang bumababa ang pH level sa ating bibig. Ang kapaligiran sa loob ng bibig ay nagiging acidic. Ang asidong ito ang siyang nagpapalambot sa ating enamel. Ang prosesong ito ay tinatawag ng mga siyentipiko na demineralization. Isipin ninyo na ang enamel ay parang isang pader na kalalagay pa lang ng semento. Ito ay basa pa at napakalambot. Kung sa mismong sandaling iyon ay kukuskusin ninyo ito ng sipilyo. Kahit pa ang pinakamalambot na uri, para na rin ninyong kinakaskas ang mahalagang sementong iyon. Araw-araw, unti-unting numinipis ang enamel hanggang sa lumitaw ang sensitibong suso ng dentin sa ilalim. Sa puntong iyon, hindi na maiiwasan ang pangingilo at mas madali nang makakapasok ang bakterya sa pulp ng ngipin na magdudulot ng malawakang impeksyon. Kaya ano ang dapat gawin? Ang sagot ay nasa susunod na bahagi. Unang panuntunan, ang batas ng 1 oras.
Ito ang pinakamahalagang panuntunan na nais kong tandaan ninyo. Kung maaari, isulat ninyo ito sa isang papel at idikit sa salamin ng inyong banyo. Pagkatapos kumain, huwag na huwag magsisiplyo agad. Maghintay ng hindi bababa sa 60 minuto. Alam ko, marami sa inyo ang tututol at magsasabing, Doktora, kung maghihintay ako ng 1 oras, mabubulok ang pagkain sa bibig ko at magkakaroon ako ng mabahong hininga at sira. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng mabuti. Ang ating katawan ay may kahangahangang mekanismo ng proteksyon, ang ating laway. Ang laway ay hindi lang simpleng tubig. Ito ay isang natural na gamot na puno ng calcium, phosphate, at mga sangkap na panlaban sa bakterya. Pagkatapos ninyong kumain, kapag naging acidic ang inyong bibig, kailangan ng laway ng sapat na oras upang ma-neutralize ang asido at, higit sa lahat, upang magsagawa ng remineralization ang proseso ng muling pagpapatigas sa lumambot na enamel. Gaano katagal ang natural na prosesong ito? Ayon sa mga pag-aaral ng mga nangungunang dentista sa buong mundo, kailangan ito ng 45 hanggang 60 minuto. Kung magsisipilyo kayo bago matapos ang panahong ito, sinisira ninyo ang natural na proseso ng paghilom ng katawan, inaalis ang proteksyon ng laway, at direktang pinupudpod ang enamel. Kaya, sa loob ng 60 minutong paghihintay, ano ang dapat gawin para hindi bumaho ang hininga at matanggal ang mga tira-tirang pagkain? Ito ang solusyong medikal na ipinapayo ko kay Lolo Jose at sa libo-libo kong pasyente. Unang hakbang, mag-alis ng mga malalaking piraso. Pagkatapos kumain, gamitin agad ang dental floss o, mas mainam, isang water flosser para alisin ang mga pagkaing sumingit sa pagitan ng mga ngipin. Iwasan ang paggamit ng palito, toothpick, dahil nagdudulot ito ng pagluwang ng pagitan ng ngipin at nakakasugat ng gilagid na nagbibigay daan sa bakterya na mamuo. Ikalawang hakbang, magmumog para ma-neutralize. Magmumog ng mabuti gamit ang malinis na tubig o saline solution, isang basong maligamgam na tubig na may kalahating kutsaritang asin. Siguraduhing malakas ang pagmumog para matangay ng tubig ang mga natirang pagkain at asido. Isang karagdagang payo, kung kumain kayo ng mga maaasim na pagkain tulad ng sinigang, mangga o atsara, maaari kayong magmumog ng tubig na may kaunting-kaunting baking soda. Ang baking soda ay alkaline at agad na ini-neutralize ang asido, na nagbibigay ng mahusay na proteksyon sa ngipin. Tandaan, napakakonti lang ng baking soda ang ilalagay. Ikatlong hakbang, pasiglahin ang produksyon ng laway. Kung pakiramdam ninyo ay tuyo ang inyong bibig, uminom ng ilang lagok ng tubig o ngumuya ng isang pirasong sugar-free chewing gum na may xylitol. Ang pagmuya ng gum ay nagpapasigla sa mga glandula ng laway na maglabas ng 10 beses na mas maraming laway kaysa karaniwan na nagpapabilis sa proseso ng remineralization. Gawin lamang ang 3 hakbang na ito at magiging malinis at mabango ang inyong hininga habang pinoprotektahan ang mahalagang enamel. Pagkalipas ng 60 minuto, kapag matigas na muli ang enamel, iyon na ang perpektong oras para magsipilyo ng ligtas. Ikalawang panuntunan, itapon ang mga whitening toothpaste na masyadong matapang. Ang pangalawang pagkakamali na madalas kong makita ay ang pagpili ng toothpaste. Lahat tayo ay nagnanais ng mapuputi at magagandang ngipin. Kaya kapag may nakikitang patalastas ng toothpaste na nangangakong magpapaputi ng ngipin sa loob ng 1 linggo, agad itong binibili. Ngunit para sa mga taong may edad 60 pataas, ang mga toothpaste na may malakas na whitening effect ay kalaban ng inyong mga ngipin. Bakit? Upang magpaputi ng ngipin, ang mga tagagawa ay naglalagay ng mga nakakakaskas na sangkap, abrasives tulad ng silika o malalaking particle ng calcium carbonate. Ang mekanismo nito ay tulad ng paggamit ng liha sa kahoy. Kinakaskas nito ang ibabaw na may mantsa. Sa mga mas bata, na makapal pa ang enamel, maaaring hindi ito gaanong nakakasama. Ngunit sa mga nakatatanda, pagkatapos ng 60 taon ng pagmuya, natural nang numipis ang ating enamel. Kung araw-araw pa nating kukuskusin ito ng mga nakakakaskas na sangkap, mas lalo itong mapupudpod. Ang masaklap pa, kapag napudpod na ang puting enamel, lilitaw ang suson ng dentin sa ilalim na natural na may kulay dilaw. Kaya habang mas ginagamit ninyo ang whitening toothpaste, mas lalong numinipis ang enamel at mas lalong naninilaw ang ngipin, isang paninilaw na nagmumula sa loob. Dahil dito, mas lalo kayong mag-aalala, mas lalong diinan ang pagsisipilyo, at gagamit ng mas matapang na toothpaste. Ito ay isang walang katapusang siklo ng pagkasira. Kaya, paano pumili ng tamang toothpaste para sa mga nakatatanda? Narito ang aking formula. 1. Hanapin ang salitang sensitive,
Unahin ang mga toothpaste na para sa mga sensitibong ngipin. Ang mga ito ay may sangkap tulad ng potassium nitrate o strontium acetate na tumutulong takpan ang mga butas sa dentin at bawasan ang pangingilo. 2. Dapat may fluoride. Ito ay sapilitan. Pinapatibay ng fluoride ang enamel laban sa asido. Tingnan ang sangkap at siguraduhin ang konsentrasyon ng fluoride ay nasa 1,000 hanggang 1,450 ppm. 3. Dapat hindi magaspang. Maglagay ng kaunting toothpaste sa daliri at ikalat. Kung parang may buhangin, itapon ito. Kung ito ay makinis tulad ng lotion, ito ay ligtas para sa enamel ng mga nakatatanda. 4. Pangangalaga sa gilagid, gum care. Kung madalas dumugo ang inyong gilagid, pumili ng toothpaste na para sa proteksyon ng gilagid, na karaniwang may mga herbal extract o mild na anti-inflammatory agents. Huwag manghinayang sa pagbili ng dekalidad na toothpaste dahil ang gastos sa pagpapalagay ng isang pustiso ay libu-libong beses na mas mahal. Ikatlong panuntunan, ang tamang teknik sa pagsisipilyo. Kahit may tamang toothpaste at tamang oras, kung mali naman ang teknik, balewala rin ang lahat. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Pilipino ay ang paglalagari ang paglalagay ng sipilyo ng pahalang at malakas na pagkuskos pakaliwat pakanan. Isipin ninyo, ang leeg ng ating ngipin ay bahagyang makitid. Kapag kinukuskus ninyo ito ng pahalang at may puwersa, ang bristles ng sipilyo ay gumaganap na parang isang lagari na paulit-ulit na humihiwa sa parehong bahagi. Sa katagalan, lilikha ito ng isang malalim na uka na hugis V na tinatawag ng mga dentista na cervical abrasion. Habang lumalalim ang uka, lalong tumitindi ang pangingilo at sa isang ordinaryong araw, sa isang simpleng kagat, maaari itong mabali. Dagdag pa rito ang pagpili ng sipilyo. Marami ang may gusto ng hard bristles dahil mas masarap daw sa pakiramdam at mas malinis. Mali po iyon. Ang matigas na sipilyo ang pinakamatulis na lagari. Ang modified bust technique, ang tamang paraan ng pagsisipilyo para sa mga nakatatanda. Ituturo ko sa inyo ang modified bust technique na inirerekomenda ng American Dental Association. Ito ay malinis at banayad. A. Piliin ang tamang kagamitan. Gumamit ng sipilyo na may soft o ultra-soft bristles at maliit na ulo para madaling maabot ang mga sulok. Pinakamainam ang paggamit ng electric toothbrush na may pressure sensor. Ito ay aalerto o hihinto kapag masyadong madiin ang pagdiin. Number 2. Ang mahiwagang 45 degree angle. Ilagay ang sipilyo sa anggulong 45 degrees sa ngipin na ang bristles ay nakaturo sa gilagid. 3. Mag-vibrate at magwalis. Ito ang sikreto, huwag kuskusin ng pahalang. Sa halip, i-vibrate ng bahagya ang sipilyo sa isang lugar na may napakaliit na paggalaw para pumasok ang bristles sa pagitan ng ngipin at gilagid at maalis ang plaque. Pagkatapos ng mga 10 pag-vibrate, iwalis ang sipilyo palayo sa gilagid pababa para sa itaas ng ngipin at pataas para sa ibabang ngipin. 4. Pagsisipilyo ng bahagi. Sipilyuhin ang ngipin ng paggrupo ng 2003 ngipin. Tapusin muna ang isang grupo bago lumipat sa susunod. Woo! Huwag kalimutan ang loob. Ang panloob na bahagi ng mga ngipin sa harap sa ibaba ang pinakamadalas kapitan ng tartar. Itayo ang sipilyo ng patayo at isa-isahing linisin ang mga ito. Isipin ninyo ang pagsisipilyo bilang isang banayad na masahe para sa inyong gilagid. Kung dumudugo ang gilagid o mabilis masira ang sipilyo, ibig sabihin ay masyado kayong madiin. Ika-4 na panuntunan. Labanan ang panunuyo ng bibig. Ang ika-4 na panuntunan ay madalas na hindi napapansin, ngunit ito ay isang tahimik na sanhi ng mabilis na pagkawala ng ngipin sa mga nakatatanda. Ang panunuyo ng bibig o dry mouth. Tulad ng nabanggit ko, ang laway ang ating panangga. Ngunit habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating mga glandula ng laway. Dagdag pa rito ang pag-inom ng mga gamot para sa mga malalang sakit tulad ng gamot sa alta presyon, pampaihi, diuretics, antidepressants, at pampatulog. Ang pinakakaraniwang side effect ng mga gamot na ito ay panunuyo ng bibig. Kapag tuyo ang bibig, nawawala ang panangga. Malaya ang bakterya na dumami, hindi natatangay ng laway ang pagkain, at hindi na neutralize ang asido. Ang resulta ay 3,005 beses na mas mabilis na pagkabulok at pagkapudpod ng ngipin, lalo na sa ugat na napakahirap pastahan. Mga solusyon para labanan ang panunuyo ng bibig. 1. Tamang pag-inom ng tubig. Huwag hintaying mauhaw. Laging magtabi ng isang bote ng tubig. Para sa mga nakatatanda, uminom ng madalas ngunit paunti-unti para manatiling basa ang bibig. Number 2.
gumamit ng humidifier. Kung natutulog kayo sa naka-aircon na kwarto, gumamit ng humidifier para hindi matuyo ang hangin at ang inyong bibig. 3. Iwasan ang paghinga sa bibig. Kung kayo ay may baradong ilong, sinusitis o naghihilik, magpatingin sa doktor. Ang paghinga sa bibig ang pinakamabilis na paraan para matuyo ang laway sa gabi. 4. Artipisyal na laway. Sa mga malalang kaso, magtanong sa doktor tungkol sa mga gel o mouthwash na nagpapanatili ng basa sa bibig. Number 5. Iwasan ang mga nakakatuyo. Ang alak, sigarilyo at mga mouthwash na may alcohol ay malakas makatuyo ng bibig. Itigil ang paggamit ng mga ito. Tandaan, ang basang bibig ay katumbas ng malusog na ngipin. Ang kalaban sa gabi, pagngangalit ng ngipin, bruxis. Mayroong isang lihim na kaaway na lumalabas lamang kapag tulog, ang pagngangalit ng ngipin o bruxism. Marami ang gumigising na masakit ang panga, may sakit ng ulo, o napapansin na umiikli at pumuputol ang kanilang mga ngipin. Ito ay senyales ng bruxism. Kapag tulog, ang puwersa ng pagkagat ay maaaring 10 hanggang 10 beses na mas malakas kaysa sa normal na pagnguya. Walang inamel na makakatagal dito. Ang sanhi nito sa mga nakatatanda ay karaniwang dahil sa nawawalang ngipin na nakakaapekto sa kagat, stress o side effect ng gamot. Ang simpleng solusyon, kung pinaghihinalaan ninyong may bruxism kayo, magpunta sa inyong dentista para gumawa ng night guard. Ito ay isang plastic na hulma na isinusuot sa pagtulog. Ito ay nagsisilbing unan para hindi magkiskisan ang inyong mga ngipin. Huwag manghinayang sa gastos para dito, dahil ililigtas kayo nito sa mas malaking gastos sa pagpapagawa ng pustiso sa hinaharap. Ang bagong schedule sa umaga. Para mas madaling tandaan, narito ang isang buod ng bagong routine sa umaga. Pagkagising, magmumog ng tubig o tubig na may asin, uminom ng isang basong maligamgam na tubig. Pagkatapos ng almusal, 7:45 a.m. Mag-floss o gumamit ng water flosser. Magmumog ng mabuti. Huwag magsipilyo. 7:55 a.m. at 10 a.m. panahon ng paghihintay. Maglakad-lakad, magbasa ng dyaryo o manood ng TV. Hayaan ang laway na gawin ang trabaho nito. 8:45 a.m. o 9 a.m. Pagsisipilyo. Ngayong matigas na ang enamel, magsipilyo ng dahan-dahan gamit ang toothpaste para sa sensitibong ngipin. Huwag kalimutang linisin ang dila. Ang espesyal na paalala para sa mga may diabetes. May isang katotohanan na kailangang malaman ng mga may diabetes. Ang sakit sa gilagid at diabetes ay magkaugnay. Kapag mataas ang inyong blood sugar, mataas din ang asukal sa inyong laway na pagkain para sa bakterya na nagdudulot ng pamamaga ng gilagid. Sa kabilang banda, kapag namamaga ang inyong gilagid, naglalabas ang katawan ng mga sangkap na nagdudulot ng pamamaga sa dugo. Ang mga sangkap na ito ay nagpapataas ng insulin resistance na nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggamot sa sakit sa gilagid ay maaring magpababa ng HbA1c ng 0.5% hanggang 1% na katumbas ng epekto ng pag-inom ng isang gamot para sa diabetes. Kaya para sa mga may diabetes, ang tamang pangangalaga sa ngipin ay bahagi ng paggamot sa inyong sakit. Pagbabalik sa kwento ni Lolo Jose at ang conclusion. Pagkatapos kong ipaliwanag ang lahat, nagulat si Lolo Jose, ngunit determinado siyang magbago. Itinigil niya ang pagsisipilyo agad-agad, bumili ng water flosser at malambot na sipilyo, at nagpalit sa toothpaste na para sa pangingilo. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik siya na ibang-iba na. Doktora, isang himala. Hindi na nangingilo ang ngipin ko. Nakakakain na ulit ako ng sorbetes. At higit sa lahat, naging stable ang blood sugar ko. Masaya niyang ibinalita. Mga minamahal kong lolo at lola, hindi pa huli ang lahat para magbago. Ang ating ngipin ang pundasyon ng ating kalusugan sa pagtanda. Kapag malusog ang ngipin, masarap kumain, sapat ang nutrisyon, at mas masaya tayong nakikipag-ugnayan sa ating mga apo. Sana ang 4 na panuntunang ito maghintay ng 1 oras. Iwasan ang matapang na whitening toothpaste, panatilihing basa ang bibig, at labanan ang pagngangalit ng ngipin, ay maging gabay ninyo sa pagprotekta ng inyong mga ngiti. Huwag na magsipilyo dahil lang sa nakasanayan. Magsipilyo ng may kaalaman. Ang tamang pangangalaga ay mas mahalaga kaysa sa madalas na pangangalaga. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring i-click ang like button at, higit sa lahat, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya para wala nang masayang nangipin dahil sa maling akala. Sa susunod nating video,
tatalakayin natin ang 5 uri ng halamang gamot na makikita sa bakuran na makakatulong magpatibay ng gilagid at mag-alis ng mabahong hininga. Mag-subscribe sa channel at i-click ang bell icon para hindi ninyo ito makaligtaan.